Grabe itong si Congressman Antonio Tino ng ACT Party List, yung Teachers Party List, di ba? Eh, si Pulong Duterte raw, ano daw yan? Miss Universe? Natawa ko. Miss Universe, kasi nga naman, bakit pa 17 bansa ang kanyang iikutin sa loob ng 2 buwan? Parang nagpupromote nga ng pang-international. Ano ba? Model ba siya? O ano? Yun ang pinagtataka. Kasi nga po, yung kanyang nirequest sa speaker na travel authority, mag-iikot sa maraming bansa sa Europe, sa North America, Australia, at saka dito sa mga bansa sa Asia. Iikutin lahat halos kaya nga 17 bansa. Kaya tuloy sabi ni Congressman Tino na, ano ito, Miss Universe ba ito? Bakit mag-iikot ito si Pulong? Alam niyo kung bakit ganun po ang sagot, paliwanag ng mambabatas. Kasi siya po yung nag-file ng resolution para imbestigahan ang mga project ni Pulong Duterte sa Davao. Yung 4.8 billion na kanyang nakitang may problema. Kasama yata yan doon sa 51 billion controversial. Eh, mayroong formal investigation. Bakit siya aalis nga naman? Maliban pa ron, inimbitahan na siya ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, para imbestigahan. Ang sumulat din sa ICI ay yung grupo rin na Congressman Tino. So, 2 lugar. ICI, investigation, tapos in aid of legislation investigation, mayroong resolution sa Kongreso. Tapos biglang aalis si Pulong Duterte. Ang sabi noon dati, kahit anong investigasyon, haharapin ko. Kahit sino, haharapin ko. Yun yun ang sinasabi ni Pulong nung araw Pero ngayon, salungat na ang invitation at formal investigation, bigla siyang aalis. Wow! At hindi lang isang linggo, hindi lang isang bansa. Iikuti niya ang maraming bansa sa mundo, 17 bansa, isipin mo. Kaya yun po ang dahilan kung bakit sinabi ng Congressman Tino, ano ito, Miss Universe, ang galawan, pang-international. Ang lupit, ano ba? Away ito, ha? Ang daming bagay na pwedeng ikumpara ni Congressman Tino kung ano yung ibig sabihin ng mga travel. Bakit kaya Miss Universe ang kanyang nabanggit? Sabagay, ang Miss Universe kasi controversial. O yan talaga yung kilala Talagang ikot ng maraming bansa sa mundo ang Miss Universe. Kaso lalaki si Pulong Ang tindi, ano ba? Mayroon naman nagsasabi, baka maglilipat ng pondo. Wow, may kakaiba yun. Baka itatago ang kailang mga kayamanan. Kasi kung mag-iikot ka ng ganyang karaming bansa sa loob ng 2 buwan, ay oras ng trabaho yan Ngayon, may hindi pa tapos ang budget. Pagpasok ng bagong taon, maraming dapat gawin. Ang kanyang paglilib mula ngayon December hanggang February. Sobrang bakasyon yan, 2 buwan. Sarap ng buhay ng mga politiko, no? Kahit magbakasyon, kahit hindi pumasok, tuloy ang sweldo. Tapos pagka naman sa mga mamamayan at simpleng mamamayan Pilipino, no work, no pay. Grabe talaga, no? Only in the Philippines, magkaiba yung batas. Iba yata yung batas para sa mayaman at ma-influensya kaysa mahirap. Pero isa lang ang batas. Isa lang ang saligang batas. Ang mga Republic Act, City Ordinance, Municipal Ordinance, o Sangguniang Panlalawigan Ordinance, lalo na po yung mga batas sa Kongreso at Senado na kailan ginagawa, pare-pares lang naman yan No one is above the law. Yun. Pero bakit ganito ang nangyayari? Hindi ko alam kung a-aproban ito ni Speaker. Kasi pag in-aproban ito ni Speaker, baka si Speaker ang panatan. Bakit binayagan yan? Kung nakakapagbiyahe pala ng ganyang karaming bansa at nakakapag-absent ng isang mamabatas, baka walang matira sa Kongreso. Maraming mag-a-absent. Lalo na kung yan libre pa ang gastusan. Baka mamaya pera pa ng taong bayan. Sana sariling pera niya. Pero kung pera pa ng taong bayan, talong-talo talaga tayo rito. O kayong mga taga-unang distrito ng Davao City, sang-ayon ba kayo? Payag ba kayo na inyong congressman mawawala ng 2 buwan? Mag-iikot daw at para daw Miss Universe, sabi ni Congressman Tino. Naloko na. Kala ko ba talagang matatapang itong mga Duterte? Talagang lahat nagmana kay Digong talaga. Ang tatapang magsalita, ang tatapang maghamon. Isipin mo, sabi niya, anumang investigasyon, haharapin ko. Di ba? Tapos ngayon, magsisimula na investigasyon, ayaw dumalo, tapos aalis pa. Ano yun?
Iba ang sinasabi kaysa ginagawa. Naon ang salita, kulang sa gawa. Pag kailangan ng gumawa at gumalaw, wala na. Uwian na, alisan na. Wow, talaga lang ha. Kawawa ang mga Pilipino sa ganitong klaseng takbo ng politika at sistema ng mga elected official ng bansa. Alam nyo, si Pulong Duterte, kung yan local ang posisyon, wala tayong pakialam. Pero congressman, national yan Although parang local yan, district lang. Pero problema, trabaho yan ng national. Ang nagpapasweldo sa congressman, buong Pilipinas. Kung mayor yan o kaya ay konsihal, abay taga Davao lang ang pera lang taga Davao ang ginagamit yan. Pero dahil congressman, national yan. Lahat ng Pilipino nagpapasweldo sa lahat ng congressman at senador. Ganun po yun Sabihin, pasarili ito. At saka anong pakialam nyo, hindi naman taga Maynila si Pulong. At sandali, hindi naman taga Davao City lang, hindi naman taga unang distrito lang ng Davao City, nagpapasweldo kay Pulong. Yan ho yung puro information sa lahat. Basta congressman, mamamayang Pilipino na papasweldo, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad, OFW. Huwag na huwag kayong maniniwala, o congressman ako, distrito ko lang napapasweldo sa akin, kalokohan yung kabubuhan yun. At kahit pa sabihin party list congressman, sasabihin niya marginalized sector lang papasweldo sa kanila, hindi. Dahil yung lahat ng gastusin nila at pera ng mamamayang Pilipino, iisa yan. Lahat yan ay galing sa buwis. Yung iba inutang pa, collateral Pilipino. Gastusin sa ng mga congressman at senador at ng iba pa, pati sweldo. Kaya pag ang isang congressman ay pasaway, ang isang national official ay sinusweldohan ng mamamayang Pilipinong pasaway, may karapatan ng mga Pilipino, siya ay hanapan, paghanapan, usigin kung kinakailangan. Hindi katulad ito ng governor at mayor, konsihal, board member, ayan, local ang sweldo niyan. Kung saan sila konektado, kung saang probinsya, saang city, saang bayan, saang board member, doon lang ang nagpapasweldo, pera nyo, na local yan. Kung taga Davao lang yan. Kung taga Surigao lang yan. Kung taga kung saan naman, gano'n. Yun po yun. Yun ang pagkakaiba ng local position sa national position. Pag national, dapat malawak ang galaw. Malawak ang responsibilidad. Malawak ang pananagutan. Malawak din ang magiging kalaban mo kapag pasaway ka. Hindi katulad sa local, kayo-kayo lang yun. Walang pakalam ng iba. Ayan. Idea na kayo. Dito ko sa ating channel, hindi naman sa pagyayabang, gusto ko talaga yung information dissemination, information, very educational yung dating para nakakaintindihan tayo kasi maraming mapanlin lang nagkukunwari. Pero yung pala ang agenda nila, mayroong kinakampihan at mayroong pinoproteksyonan. Ako, ang kinakampihan ko rito at pinoproteksyonan ko ay mamamayang Pilipino. Voluntary lang akong tumutulong kay Pangulong Marcos. Sa ibang opisyalis ng gobyerno, wala akong pakialam. Tinutulungan ko si Pangulong Marcos kasi presidente yan. Elected yan. May mandate yan mula sa mamamayang Pilipino. May obligasyon at karapatan niyang gumastos ng pera ng taong bayan dahil Pangulo siya. At may obligasyon ako bilang Pilipino, bilang tao, tulungan ng Pangulo. Pero yung kanyang mga taong pasaway, nakapaligid sa kanya, ay wala akong pakialam yan. Pag sumabit yan at sablay yan, sablay sa akin yan. Mali, mali, tama, tama. Yan ang prinsipyo. Yan ang pinaglalaban. Para sa inyo ito, mamamayang Pilipino. Sa mga followers, subscribers, at viewers ng aking mga channel.